Magandang araw at sa lahat ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito po muli si Mami Choco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Tuwing sasapit ang bagong taon, hindi nawawala ang masasarap na kakanin sa handaang Pinoy. Kaya naman ngayon, i-share ko sa inyo ang version ko ng kutsinta sa bilao. Tara at umpisahan na po natin. Sa isang mixing bowl, maglalagay lang tayo ng 2 3/4 cups ng maligamgam na tubig. Isama na rin natin yung 3/4 cup ng brown sugar. Haluin hanggang sa matunaw ang asukal. Ilagay na rin natin itong 1/4 cup ng condensed milk. At para makunat-kunat ang texture ng ating kutsinta, maglalagay tayo ng lye water o lihiya. 1 tablespoon po ang ilalagay natin. Mag-add din tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. Haluin lang nating mabuti ng matunaw. Ilagay na rin natin itong 1 cup ng tapioca o cassava flour. Iko-continue lang nating haluin hanggang sa ma-dissolve at wala nang buo-buo dito sa mixture. Sa recipe na to, gagamit lang tayo ng 28 cm ng silicone mold. Pahiran lang natin to ng langis ng nyog. Kung wala pong silicone mold, pwede kayong gumamit ng baking pan. Sapinan nyo lang ng clean wrap at pahiran nyo rin ang langis ng nyog. Nagpakulo na rin ako mga kakusina ng tubig dito sa steamer. Ilagay na natin dito yung silicone pan. At sasalain na natin dito yung first layer ng kutsinta mixture. I-steam lang natin to over medium-low heat for 8 to 10 minutes. Habang ini-steam natin yung first layer, gawin na natin yung topping ng kutsinta. Dito sa isang mangkok, naglagay lang ako ng 1 1/2 tablespoon ng atsuete or annatto powder. Tutunawin natin to sa 3 tablespoon ng hot water. Haluin lang natin hanggang sa matunaw. Dito sa isang malaking mixing bowl, maglalagay lang ako ng 1 cup ng maligamgam na tubig. Isama natin dito ang 1/2 cup ng dark brown sugar. Yung tinunaw nating atsuete powder. 1/2 teaspoon ng lye water o lihiya. Huwag po nating sosobrahan ng paglalagay ng lye water at magkakaroon po ng mapait na aftertaste. Haluin lang natin at dahan-dahan nating ilagay dito itong 1 cup ng glutinous rice flour. Haluin nating mabuti hanggang sa matunaw. Ngayon, salain na natin ang toppings dito sa first layer ng kutsinta. Takpan at steam lang natin to for 30 minutes hanggang sa maluto. Para ma-check natin kung luto na, mag-insert lang tayo ng toothpick. When it comes out clean, luto na po itong kutsinta. Habang pinalalamig lang natin ng konti ang kutsinta, ihanda na natin itong bilao na nilagyan ko lang ng dahon ng saging at papahiran ko ng langis ng nyog. Ngayon, alisin na natin sa silicone pan itong kutsinta at itatransfer na natin dito sa well-greased na bilao. Make sure po na pahiran natin ang langis ng nyog itong spatula bago natin hiwain ang kutsinta. Islicein lang natin to, depende sa serving size na nais nyo. Kung hindi nyo pa po natitikman itong kutsinta sa bilao, abay try nyo na rin po ang recipe. Masarap po itong ihanda ngayong darating na bagong taon. Maganda rin pong pangregalo o kaya ay pambenta. O ayan mga kakusina, ready to serve na ang ating kutsinta sa bilao. Masarap po ito lalo na kung may kinayod na nyog at sasabayan pa natin ng paghigop ng mainit na kape o kaya ay tsaa. Naku po, napakasarap po ang ating merienda. Mga kakusina, kung nagustuhan niyo po ang recipe, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Tara, kain po tayo!